Our topic for today is in the book of Jeremiah 13. Ito daw mga kapatid ay seems to be a compilation of several signs and prophetic words given to Jeremiah at different times. So maaaring itong chapter na ito mga kapatid, maaaring ito ay hindi talaga ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, maaaring isinulat itong verse na ito sa ganitong panahon, sa ganitong araw, ganitong date, and then yung iba naman, ibang date, ibang panahon. So this chapter seems to be a compilation of different dates and signs and prophetic words from Prophet Jeremiah. Now mga kapatid, let's open the Bible in Jeremiah 13. Jeremiah 13 sa Tagalog mga kapatid. Ganito ang utos ni Yahweh, bumili ka ng mga damit panloob na yari sa linen or lino sa Tagalog. Yari sa linen at iyong isuot ngunit huwag mong babasain. So, as we know, mga kapatid, yung linen, sinasabi ni Pastor Jay kanina, yung damit na panloob o yung sash, sa Tagalog kasi, yung kasing sash sa atin, Sister Cecil, yung sash kasi natin na alam, yung mga ginagamit sa mga beauty pageant. Sister Alice, natatandaan mo, nung dalaga ka, lumalabang ka ng beauty pageant, may sash. Iba yung sash ngayon mga kapatid. Yung sash na yon, maaaring sash ang English, pero sa Tagalog kasi damit na panloob eh. Bumili ka ng damit panloob. So maaaring ito ay sando o panloob, bestida. Di ba yung mga kababaihan may pambestida kayo, kami sa lalaki may sando, panloob. Yung kasing sash na alam natin, kasi lagas dito sash. Yung sash na alam ko, Sister Cecil, yun yung nakalagay dito sa mga beauty pageant na Miss Binibining Kangkungan, for example. Di ba si Edith? Di ba? So dapat nating maintindihan yan. Pero sinasabi ng Panginoon na yung sash na yun, mga kapatid, maaring itong sash na ito, maaring siya nga ay sash na panlabas. Pero bakit ang nakalagay sa Tagalog, panloob? So, it's a matter of translation. Ito kasing binabasa ko ay Magandang Balita, Biblia. So, hindi ko alam kung tama ang kanilang translasyon. Kung mali man yun, hindi ko alam. Bakit? So, hindi ako authority. Pero sinasabi kasing sash dito is sash na maaaring ito ay kasama sa panlabas na garments o damit ng mga siserdote, yung mga high priest. Pag binasa natin ng Exodus 28 verse 4, basahin natin ng Exodus 28 verse 4, mga kapatid, and you will see that yan ay kasama. Exodus 28 verse 4, ito ang kasuotang ipapagawa mo. So kausap ng Panginoon ang si Moises. Exodus 28 verse 4, kailangan ito ni Aaron sa paglilingkod sa akin bilang saserdote o yung tinatawag nilang high priest o yung mga pare. Ito ang kasuotang ipapagawa mo: pectoral, ephod, abito, mahabang panloob na kasuotan, turbante at pamikis. Ipagpagawa mo na sagradong kasuotan si Aaron at ang mga anak niyang lalaki upang magamit nila sa paglilingkod sa akin bilang mga saserdote o mga pari. Now, so ito yung sinasabi mga kapatid na maaaring mahabang panloob na kasuotan. Exodus 28 verse 4. So, whatever it is, even if it is an external or outward garment or internal garment, hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga mga kapatid ay ano ang sinasabi ng Diyos dito. Because such a linen belt was a sign of dignity and nobility. Kaya mapapansin mo ang mga pastor, ang mga ministro, pare, meron kanya-kanya kaming mga particular na sinusuot. Kaya minsan nakikita niyo ako, meron akong line dito, di ba, yung puti. That is a sign of a priesthood. That is a sign of a pastoral minister. So, mahalaga rin na
ito mga kapatid, ito daw linen belt na ito was a sign of dignity and nobility. Now, ilagay natin sa ating pangkaraniwang buhay mga kapatid. Sa mga kababaihan, kung kayo magsusuot, alam ko na kung kayo magsusuot, lalo na kung kayo nasa unahan, lalo na kung kayo ay nagpupuri sa Panginoon, may mga panahon kasi yan may mga places, yung pagdadamit, kung saan mo dapat suotin yung ganyan damit. For example, Sister Edith, ikaw ay naka-bathing suit. Yeah? 2-piece. Pag nag-2-piece ka sa beach, nasa isang beach ka sa Dubai o sa America, whatever it is, naka 2-piece ka, Sister Cecil, o naka 1-piece, naka bathing suit. Maliligo ka sa swimming pool. Hindi ka pagtitingin ng mga tao. Bakit? You are wearing an appropriate clothing in a right place at a right time. Correct? Pero pag nakakita ka ng isang naka-bathing suit na naglalakad sa kalsada, sasabihin mo parang may nangyari sa babae ito, parang may something is wrong. Because that person is wearing a clothing which is not appropriate to a place. May kanya-kanyang lugar. Okay? Pero ang gusto kong sabihin sa inyo, lalo na sa mga kababaihan natin, mga kapatid, kung kayo ay magdadamit, let it be a sign of dignity. Amen? Wag yung pag nagpupuri ka sa Panginoon, wala nang tiningnan ang mga tao, kundi ang cleavage. Amen ba? Meron pa ako dating, ito naman ay nasasabi ko lang, wag naman magagalit ang mga kapatid natin sapagkat ito'y dumadaan. Alam kong yung mga kilikili ay may mga babae na talagang di ba Sister Cecil, talagang nagpapalinis ng kilikili. May mga kababaihan pa na talagang pag kumuha ng jacket, talagang itataas nila yung kilikili nila para makita yung kilikili nilang walang kabala-balahibo. Naman kapatid, ito ay medyo, pero gusto kong ituro ito para sa dignidad ng ating mga kababaihan. Kasi kami mga lalaki, hindi kami bihasa sa mga gano'n. Pero it's a matter of you, mga kapatid, sa pananamit, ang tinuturo ng Panginoon. Let it be a sign, let it be, let it show your dignity sa inyong pananamit, sa ating pananamit. Because naniniwala ako, Sister Mercy, ito paniniwala akong personal, igagalang ka ng tao sa pananamit. People will respect you the way you dress. Whether you like it or not. Whether you like it or not. Hindi mo man, like yung sinasabi yan, Sister Antilita, na ang Panginoon kasi, Sister Edith, nakatingin yan sa panloob. Pero nakakakita sa'yo, hindi naman Diyos lang. Diba? Ang nakakakita ng panlabas, tao. Kaya ang tao nakatingin sa panlabas. Ang Diyos nakatingin sa panloob, yung puso. Sino bang kasama mo sa church? Sino ba ang kasama mo sa pang-araw-araw mong buhay? Sa pang-araw-araw mong ginagawa? Di ba tao? So tao, dapat maganda na yung malinis ang loob mo, pati panlabas mo maayos din. Okay? May kasabihan, you cannot give a first impression a second chance. Diba? So, I just want to emphasize that word. May maaaring iba ito sa tinuturo, pero dumadaan din itong mga ganitong pagkakataon, mga kapatid, na kailangan nating pag-aralan. Bumili ka ng mga damit na panloob na yari sa linen. So ito mga kapatid ay kasuotan ng mga saserdote because Prophet Jeremiah is a prophet and therefore he must be seen as one. Okay? Kaya makikita nyo, paminsan-minsan, ako usually talagang lagi ako nakabarong. Kahit na kaya ko mag long sleeve o mag necktie o magano, but I want to separate my Sunday service to the Lord. Gusto ko yung barong na yon, pang Diyos lang yon. Pag ako pupunta ng court, pupunta ako ng mga hearings, dapat naka-necktie, naka-Americana. So yun ang sinasabi mga kapatid, go and get yourself a linen sash. Arise, and then, sabi ng Panginoon dito, pagkatapos ay inutusan ng Panginoon si Jeremiah
pumunta ka sa ilog Euphrates, hubarin mo ang damit panloob at iyong itago sa isang butas sa bato. So, inutusan sa ng Panginoon na maglakbay, magpunta sa Euphrates o Euphrates River, which is on the way to the north. And apparently, Sister Edith, this was in the direction from which the future conquerors of Judah would come. So yung pinapuntahan kay Jeremiah, which is on the north, doon pala sa Euphrates River, doon pala magsisimula ang mga bayan o bansa na lulupig at sasakop, magpaparusa sa bayang Judah. Once there, ang sabi ng Panginoon sa kanya, kailangan mong ibaon. Itago sa isang butas sa bato. So, kailangang ibaon o ilibing, ang tawag kasi sa English, bury, and presumably by the river. Siguro malapit sa ilog. And then verse 6 to 7, mga kapatid, ginawa ni Jeremiah ang iniutos sa kanya ni Yahweh at pagkatapos ako'y umuwi. And then verse 6 to 7, uli, makalipas ang maraming araw, pinabalik niya ako sa Euphrates upang kunin ang mga damit panloob na kanyang ipinatago. Nagbalik naman ako sa Euphrates at kinuha ang damit sa aking pinagtaguan. Ngunit sira na ito at hindi na mapakinabangan. So ano itinuturo niyan, Sister Alice? First, mapapansin mo bakit pinadala ng Panginoon doon yung sash o yung panloob na damit, bagong damit, magandang damit, damit na pang may sign of nobility and sign of dignity. Sabi ng Panginoon, kumuha ka noon, pang ano yan, para decente kang tingnan. Tapos ipinadala ng Panginoon sa Euphrates River, sabi ng Panginoon, ibaon mo yan, ilibing mo yan, itago mo yan, ibaon mo. And then few days after, pinabalik sa ng Panginoon. So ano ang pwede nating makuhang aral dyan? Na pinapunta sa ng Panginoon, so many days later, God commanded Jeremiah to take the long journey again. Malayo ito ha. Hindi ito parang 5 minutes walk lang. The Bible says it's a long journey. And this take time to take the sash from the place he buried it. Now, minsan, pag inutusan ka ng Panginoon, minsan mapapansin mo, parang it doesn't make any sense. You will not understand why. Why is he asking this? Sometimes you have to learn to trust the plans of God. Kailangan mo magtiwala sa plano ng Panginoon. Because you know what? You will only find yourself depressed because life is not going according to your own plan. Minsan madidepress ka lang dahil hindi mo nakuha ang gusto mo. Pero ang tanong, marami sa atin yung ganon. Nakuha ang gusto nila just to regret. Diba? Kaya minsan, tama ang kasabihan, Sister Mercy, be careful with what you pray for. Because if we do not trust the Lord's plan, and God will give it to you right there and then, because you ask for it, sometimes we feel that it was a mistake. Because even if we had everything we wanted, that still doesn't mean we are blessed. Hindi porket nakuha mo na lahat ang gusto mo, hindi ibig sabihin, laging blessing. Minsan ang iba dyan, curse in disguise. Akala ng tao, blessing siya, uy, ang laki ng sweldo ko. Pero yung pala, mawawala sa church. Uy, lumaki yung sweldo ko, marami akong may papadala sa Pilipinas. Oh. Di yung mga anak mo naman, di ba? Winaldas ang pera, walang nangyari, hindi nakatapos, hindi nakapag-aral, nahaling sa mga kung ano-anong bagay. Kaya minsan, we just have to learn how to trust God. You have to ask God to give you the strength to follow Him, even if it contradicts
what we planned. Kailangan magtiwala ka sa Panginoon Panginoon, ba't ganun? Itong gusto ko Pero tama si Jesus. At the 11th hour of His death, Jesus said, Lord, I know this is gonna be a painful death for me. Jesus was even asking God the Father to take this cup, quote unquote, Lord, take this cup away from me. But then Jesus finalized the wordings and He said, Lord, but not my will, but yours be done. So mas maganda na, bagamat hindi naunawaan ito ni Jeremiah, bakit pinadala doon, pinabaon, tapos pinakuha uli, layo-layo ng nilakad, tapos pakukuha lang uli, pakita sa kanya, oops, yung binaon pala niya, sira na. Ang bagay kasi nasisira Lahat ng bagay, pagbago, inaalagaan. Yung sapatos, pagbago, nakalagay sa kahon. Diba? Ang kotse, pagbagong bili, dilis na linis. Talaga naman. Diba? Pagbago kayo mag-boyfriend, ako, yung babae talaga namang, pinagbubuksan pa ng pinto, namang kalalakihan. Yung silya, kailang iuusog muna, uupo ka, mahal ko, mahal. Iuupo pa. Di ba? Minsan yung mga lalaking mataas ang honor, mga gentleman, ako, iusog pa yung silya, tapos, sige, upo ka, sweetheart. Yung pinto, bubuksan, di ba? Pagtitimpla ng kape. Pero habang nagtatagal, nagfe-fade. Diba? Nawawala yung ganun. Hindi ko sinasabing lahat, pero meron pa rin namang natitirang ganyan. Talagang, pero marami ang nawawala. Ganon din ang buhay, ganon din ang mga bagay. Ang material na bagay, kahit anong bago niyan, luluma yan. Diba? Ano ang sabi ng salita ng Diyos, Sister Elaine? Everything in life will fade, but the words of God will remain forever. So kung yung mga bagay na bago ngayon, maluluma yan, yung salita ng Diyos ay mananatiling tapat, mananatiling totoo, at hindi nagbabago. Amen mga kapatid? Now, sa mga pagkakataon ito mga kapatid, in verses 8 to 11, muling nagsalita si Yahweh. So ito palang ibig sabihin ni Yahweh, ng Panginoon. Bakit niya pinabili ng sash si Jeremiah, pinadala sa Euphrates, bagong-bago, pinabaon sa lupa. After ilang araw, pinaglakad ulit ng pagkakalayo-layo si Jeremiah upang kuhanin lang yung nakabaong sash. Verse 8, muli nagsalita si Yahweh, ganyan ang gagawit ko sa palalo o yung mapagmataas, mayabang na Juda, na mas palalo pang Jerusalem. Mas palalo pa daw, mas mayabang pa sila. Ibig sabihin, yung kahit na ikaw ay anak ng Diyos, pero ikaw ay mayabang, ang masasamang taong ito ay hindi sumunod sa aking mga utos, lalo silang nagbatigas at sinunod ang kanilang sariling kagustuhan. So, ibig sabihin mga kapatid, itong novel sash na ito, na nagbibigay ng nobility at decency at dignity, na bagong-bago, na dinala niya sa Euphrates River, will be ruined. Ito raw doon ang mangyayari sa kanila. God would ruin the pride of His people. Minsan Diyos din ang sisira, minsan Diyos na rin ang magtatanggal. Ayaw ng Diyos mataas ang pride. Kaya mahalaga kami mga kapatid, ito ay tinuturo ko sa inyo, ito yung ginagawa ko. Pag ako aalis sa church natin o papasok, magbow ka sa altar. Make it a habit to bow when you come in and when you go. That is a sign of respect. Sign of respect. When you practice this respect and humility before God, kahit sa Japan, I saw a video of how Japanese bow. Amen? Yung Japanese bow, Sister Edith, pag ang bow mo daw ay ganyan lang, pagbati, good morning. Yung mga taong hindi mo masyadong iginagalang. Ganyan. Mga
30 degrees lang. Chup. Diba? Diba ganyan sila? Pero kapag nasa gitna na, nasa 80 degrees, medyo mga boss mo yan, mga matataas ng konti. Mga talaga nakaganyan na siya. Pero kapag umabot ka na mga kapatid na nasa bewang na yung talaga namang halos subub-sub ka na, that is really an emperor or a person with high status in life. So, ganoon din sa Diyos. Huwag tayo maging mayabang, maganda sa tao yung mababa. Lalo na sa pagsagot mo sa Panginoon. Ito, may tanong sa kanilang Panginoon dito, parang pabalang silang sumagot. Amen ba? Kahit naman sa mga magulang natin, mga kapatid. Nung mga bata tayo, pag sumagot tayo sa mga nanay natin, mga tatay natin, di ba? Minsan, tatakutin ka ng tatay, pagka hindi ka tumigil dyan sa dadakdak mo niyan, talagang sisilihan ko yung bibig mo. Talagang lalagyan nila ng siling labuyo. Kaya mga kapatid, yun ang sinasabi mga kapatid ng ating aralin ngayon. Nakagaya na itong pabigkis na ito ay nabulok o nasira, ganyan din daw ang mangyayari sa pride ng Judah at pride ng Jerusalem will be destroyed. Kasi nagmamalaki sila, Judah kami. Ganto kami. Mayaman kami. Magandang trabaho ko di ba? Or marami akong pera sa bank. Diba? Mayaman amo ko Pag yan ang ginamit ng taong basihan ng kayabangan, God can simply take it away. God can take it away. Wala naman tayo may pagmamalaki. Kahit anong yabang mo, yung talino mo, yung pinag-aralan mo, yung dami ng pera mo sa bank. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Kaya ito ang nangyayari sa Judah. Mismong Diyos ang mag-aalis. Mismong Diyos ang magtatanggal. Biro mo yun, bagong-bagong damit Ibinaon lang sa lupa. Pagbalik ni Jeremiah, sira, bulok, luma. Ganun ang ginagawa ng Panginoon. Kaya maganda, pag meron ka, pag mayaman ka, pagka maganda ang buhay mo, lalo kang lumapit sa Panginoon. Lalo kang magpakababa. Naku, Edith, ang ganda na ng bahay mo. Naku, glory to God. Salamat sa Panginoon. Kundi dahil sa Diyos, naku, wala yan. Diyos ang gumawa niyan. Uy, Cecil, ang ganda naman ng trabaho mo, laki ng sweldo mo. Glory to God. Purihin ang Panginoon. Talagang, kung titingnan ko sa sarili ko, wala akong alam dyan Talagang di naman ako magaling magtrabaho. Pero, bakit ako binigyan ng ganyang laki ng sweldo? Ang ganda ng amo, ang bait ng amo ko. Pero Diyos ang nagbigay. Arlene, buti ka pa, pa-travel. Sana all. Naku, sana, yan? Galing sa Diyos yan. Talagang Diyos ang nagbigay niyan. Edith, buti ka pa, nakabisa ka. Naku, kapatid, kung alam mo lang. Talagang galing at buhat sa Panginoon ang lahat ng bagay. So, at least, hindi ka nagmamalaki. Hindi yung, naku, alam mo, ganitong ginawa ko Talagang, magaling ang abogado ko. Hindi. Hindi magaling ang abogado mo. Ang magaling sa iyo, kapatid, ang Diyos. Kasi kahit anong galing ng abogado at talagang wala ang Diyos, wala, talo ka. Amen mga kapatid? So, ito ang gustong patunayan ng Panginoon kay Jeremiah. Na yung bagong damit na dapat is a sign of dignity and nobility, dinala mo sa iyo protest, ibinaon mo sa lupa, ilang araw, bulok, sira, luma. So, ganun din ang buhay natin. I-apply natin sa ating buhay. Itong, shall be just like this sash which is profitable for nothing. Na itong one time, God had great use for His people. Nung minsan, ginamit ang Panginoon ng mga taga-Juda. But because they had rejected God. Yun ang mahirap dyan mga kapatid. Yung nakalimot sa Diyos. Nakalimot, tumalikod. Wala namang ginagawa. Mas pinipili pa yung anong klaseng Kristyano yan mga kapatid na araw ng simba, nandun ka sa karaoke, nandun ka sa huntahan, nandun ka sa walwalan, tawanan. Natutuwa ka ba nun? Na nagsisimba dapat, araw ng pangilin, tapos nagpupuri kami sa Panginoon, tapos ikaw nandun ka sa walwalan, sa chismisan, anong makukuha mo dyan? Anong argument ang ilalaban mo sa Diyos? Wala. Hindi ka makakatayo. Because,
Wala eh. Alam naman natin dapat yun mga kapatid. Hindi na tayo mga bata. But these people who are, mga kapatid, do not forget, we are talking about the Judah and the Jerusalem. We're not talking about the Hittites. We're not talking about the Perizzites, the Jebusites. We're not talking about the Ammonites. We're not talking about the Philistines. We're talking about the people of God. Yun ang nakakaano dyan mga kapatid eh. Yun ang nakakahindik ng balahibo. Hindi natin pinag-uusapan ng ibang tao. Ang pinag-uusapan natin dito, mga anak ng Diyos. Judah. And do not forget, Sister Alice, that Jesus was called to be the lion in the tribe of Judah. So, tao ng Diyos. But for God to destroy them, but God to send punishment to them, sobrang galit ng Panginoon. Ano bang reason, Sister Alice? Rejection of God. Kaya sabi ng Panginoon, and for that reason, they were profitable for nothing. Yung bagong damit, bagong sash, profitable for nothing. Walang kwenta. Na dapat sana ay nagtiwala sila sa Panginoon, umasa sila sa Diyos. Amen? Pero ang ginawa nila, nagtiwala sila sa kanilang mga puso, nagtiwala sila sa kanilang mga sarili, instead of the Lord. Yun ang ginawa nila. Kaya when we stop listening to God and start following our own hearts, kagaya ng mga taga-Judah, those following of their hearts led them to the corruption of idolatry. Kaya minsan mga kapatid, do not follow your heart. Diba? There was a joke, Sister Edith, don't trust your heart, huwag kang magtiwala sa iyong puso because it's not on the right side. Diba? Diba ang puso nasa left? Tama ba, Sister Alice, mga nurses natin? Our heart is on the left. There was a joke that says, do not trust your heart because it's not on the right side. Don't follow your heart. Diba? Kaya diba sinasabi ko nung last time, may naka-chat sa isang group chat. Sabi niya, sundin mo ang puso mo. Naku, ito na naman si Donna Cruz. Kapag tumibok ang puso, siguradong huli ka. Wala ka ng kawala. Diba? Ba yung kanta ni Donna Cruz? Wala ka ng kawala, siguradong huli ka. Kaya mahirap pag mahirap yung puso. Kaya pag nagmahal kayo mga kapatid, huwag pa bigla-bigla. Dahan-dahan. Magpaligaw muna kayo. Hindi mga kapatid, hindi nakindatan lang, kayo na. Saan kayo nag-meet? Kailan kayo nag-meet? Kahapon po. Papakasal na agad? Opo, next week. Ang bilis. Mga kapatid. Kaya, ang sabi ng Proverbs 28 verse 26, King James Version, he that trusted in his own heart is a fool. Diba? Kaya nagtitiwala sa sarili nila mga puso, ang sabi ng Biblia is a fool. Sa Tagalog, tanga. Huwag na tayo mag-iba-iba. Ang hangal. Pero minsan katangahan talaga din yan. Nagtitiwala sa puso. Diba? Mga kapatid, huwag kayo magtitiwala sa inyong mga puso to the point na kayo ay maging hangal. But whoso walketh wisely, he shall be delivered. Maganda rin, nandun yung puso mo, nandun yung heart, nandun yung mind, nandun yung prayer, itulog, pag-isipan, para buo ang desisyon. Talagang calculated mo ang mangyayari. Amen ba? Hindi yung bahala ka na, parang siya na lang ang lalaki sa buong daigdig. Kaya maraming napapahamak. Yan ang ginawa ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, dahil nagtiwala sila sa kanilang mga puso na nagdala sa kanila sa korupsyon at pagkakaroon ng ibang Diyos. At ito mga kapatid, ang sinasabi, ulitin ko ito na yung sinasabi dito na yung fine sass expressed beauty and nobility. So God wanted His people to be
ornaments of His greatness to all the world. Ang gusto ng Panginoon, Sister Flor, kagaya ng SAS. Gamitin naman natin, ilabas natin yung SAS. Kung kanina, kasuotang panloob, pero gamitin natin yung salitang SAS ngayon for the purpose of our discussion. Yung SAS natin sa panlabas, Sister Alice. Ang sinasabi ng Diyos dito, yung fine SAS, gustong gamitin ng Panginoon because SAS is being used to express beauty and nobility. Kapag ikaw ay nakalagay ng SAS dyan, Binibining Pilipinas 2024, it's a garment. Ang gandang tingnan. Amen mga kapatid. At ganun ang gustong gawin ng Panginoon sa atin. Gusto ng Panginoon isuot niya yung ornaments na yon of His greatness to all the world. Kaya sabi ng Panginoon sa Deuteronomy 28 verse 1, sabi ng Panginoon sa Deuteronomy 28, God will raise you up. God will lift you up to all the nations of the world. Sabi ng Panginoon. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin kayong pinakadakila sa lahat ng bansa sa balat ng lupa. My God, mga kapatid, ang ganda. Sister Edith, biro mo, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Kaya pag ikaw ay naging mapagmahal sa Diyos at sinunod mo ang Panginoon, umasa ka sa Kanya, you trust Him, you believed in Him, sabi ng Panginoon, I can wear you as my ornament. Gusto ng Panginoon gamitin Kanyang ornament. Gusto niya ng Panginoon maging SAS Kanya. Edith, Alice Yu, Cecilia Kuwanag, glory ka ng Panginoon. Magiging crown ka niya. Bro mo yun. Diyos na mismo ang magmamalaki sa iyo. Kung magtitiwala ka lamang sa Kanya. If we would cling to Him, they would be my people. For renown, for praise, and for glory. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Di ba? Verse 8 to 11. Mga kapatid. My God. Ang masasamang tao na hindi sumunod sa aking mga utos, lalo silang nagmamatigas. Sumamba pa sila sa mga naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Matutulad sila sa mga sirandamit panloob na wala ng kabuluhan. Kung paanong kumakapit sa katawan ng tao ang damit panloob, gayon ang nais ko sa mga taga-Israel at taga-Juda, na sila ay kumapit sa akin ng mahigpit. Ayun. Sister Alice, yun ang hinahanap ng Panginoon, yung kumakapit kang para kang tuko. Yan ang maganda, Sister Edith. Talagang wala ka, Panginoon. Anong sabi ni Job? Lord, kahit, sabi ni Job, sabi ng kanyang asawa, Job, ba't di mo nalang sumpay ng Diyos? Para mamatay ka na. Asawa niya nagsasabi kay Job, nasumpay na ni Job ang Panginoon para mamatay na siya. Ngunit ano sabi ni Job? You foolish woman. Diba? Yun ang pagkakaiba ni Job kay Adan. Si Adan, nauto ni Eva. Pagkagat niya ng mansanas, Adan, masarap ng mansanas. Kain mo kaya to? Masarap kaya to? Sariwa-sariwa. Nauto siya, kapatid, pero si Job hindi. Si Job, ang sabi niya sa asawa niya, you are a foolish woman. Will you only expect good things from God and not anything bad? But even if I die waiting for God, I will not lose my faith on Him. Na kahit ikamatay ko na na hindi dumating yung kasagutan sa aking mga panalangin, patuloy pa rin ako magtitiwala sa aking Diyos. Ganun mga kapatid ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Ang sabi ni Prophet Jeremiah, kung yung damit ay kumakapit, panloob, kumakapit, ang sabi ng Panginoon, Sister Alice, ganun din, sila'y kumapit sa akin ng mahigpit. Ginawa ko ito upang sila'y maging karapat-dapat na bansang hinirang, at sa gayon ay papurihan nila at parangalan ang aking pangalan. Yun. Kaya para pag magtagumpay ka, Panginoon, I want this. Panginoon, gusto ko to.
Panginoon, gusto ko magkaroon ng isang negosyo. Panginoon, gusto ko makapagpatapos ng aking mga anak. Panginoon, gusto ko magpagawa ng bahay. Panginoon, ibigay mo lang to sa akin. The moment, Panginoon, na ibigay mo to sa akin, Lord, wala akong gagawin kundi itaas at ipagbunyi ang iyong pangalan. Ganon, kapatid. Ang nakalagay sa gate mo, ang ilagay mo sa gate mo, Sister Alice, pag ikaw nakapagpagawa ng iyong mansion, ilagay mo sa gate. Di ba, ang gate pwedeng sulatan? Ang ilalagay mo dyan, to God be the glory. Diba? Sister Cecil, yung pinto mo sa Cagayan de Oro, bumili ka ng kwadro. Pagbukas ng pinto mo, o kaya di ba ito nasa labas, ito labas, galing ang tao sa labas, papasok sa pinto, ang nakalagay na, may isang frame na nakalagay sa itaas ng pinto mo. Nakalagay doon, Christ is the head of this family. Or, to God be the glory. Lahat ng pagpupuri para sa Diyos. Ayaw ng Diyos, kapatid. Makikita mo, time and time again, it is very prevalent, pervasive. In fact, laging sinasabi dito, ang pagiging siloso ng Diyos. Kaya huwag mong pagsisiloso ng Panginoon, mga kapatid. Huwag mong hayaang mapunta ka sa iba't ibang mga walwalan na araw ng pagsamba, nandun ka sa ibang lugar. At kung nasa ibang lugar ka, for example, for some reason na talagang hindi mo pwedeng iwasan, makijoin. Kahit makijoin ka lang ipakita mo sa Panginoon. Kahit paano, kapatid. Hello? Tama si Pastor Jay eh. May mga tao nagkabisa na nawala. Parang siyam na pinagaling ng ketong. Sabi ng Panginoon, nasaan na yung siyam? Hindi pa sila nagpapasalamat sa akin, may utang pa sila. Oo. Diba? Kaya pag binasa mo yung isa pang verse, nakasunod nun, Sister Edith. May nakita ang Panginoon na pinagaling niya eh. Sabi ng Panginoon sa lalaki, nakita sa templo, sabi niya, oops! Psst! Hoy! Di ba ko yung pinagaling ko? Nakita ni Jesus. Pero siya hindi sa kilala ng pinagaling niya. Sabi ni Jesus, hoy! Ikaw yung pinagaling ko, di ba? Sabi ng Panginoon, oops! Huwag mo na uling gagawin yung ginawa mo. Huwag ka na uling magkakasala. Hindi pinaliwanag ng Biblia kung ano yung pagkakasala na yon. Pero nandoon yung alam ng Diyos. Hindi mo pwedeng lukuhin ng Panginoon. Diba? Kasi ang Panginoon alam niya eh. Alam niya kung nagbibigay ka. Alam niya kung hindi. Alam niya kung talagang tapat ang paglilingkod mo o baka naman pakitang tao lang yan. Hindi pwede. Ang Panginoon nakakasiyasat ng puso, kapatid. Kayang i-scan ng Panginoon ang puso ng tao. Natandaan mo si Sapphira at saka si Cornelio, si Ananias. Sabi ni Pedro, Ananias, magkano pinagbenta mo sa lupa? Ito lang po. Talaga? Sabi ni Pedro kay Ananias, alam mo, Ananias, hindi ka sa tao nagsinungaling kundi sa banal na Espiritu. Right there and then, bagsak si Ananias. Si Sapphira na hindi niya alam ang nangyari, paso si Sapphira. Magkano pinagbenta niyo sa lupa? Ito lang po eh. Itong si Ananias at si Sapphira, nag-combine, nag-connive. Na huwag nating sabihin kung magkano pinagbentahan natin. Akala nila, ang kausap lang nila si Pedro. Pero hindi eh. Sabi ni Pedro, hindi ka sa akin nagsinungaling. And in fact, bakit ka magsisinungaling? Sabi ni Pedro, bahay nyo naman yan eh. Pwede mo naman sabihin sa akin magkano ang pinagbentahan mo. Wala namang masama. Dahil bahay naman yan. Hindi naman namin sila sabing i-share mo lahat. Pero tinatanong sa'yo ng Panginoon, magkano pinagbentahan mo? Yun lang. Nagsinungaling lang siya. Patay siya agad. Bakit? Because God can search the heart. Kaya ang Panginoon sumisiyasat ng puso. Alam ng Panginoon kapag totoo ang pag-ibig mo sa Kanya. Sa pagluluto, sa paghuhugas ng pinggan, sa kitchen, akala nyo hindi ko nakikita yan. Nakikita yan ng Panginoon, mga kapatid. Kitang-kita ng Panginoon ang inyong pagsisikap. Bagamat hindi ko nakikita personally, pero nakikita ng Panginoon ang ating paglilingkod, ang tapat na paggawa ng ating mga tungkulin sa Diyos. Amen? Kaya sabi dito ng Panginoon, kung papaanong kumakapit sa katawan ng tao ang damit na panloob, ganun din sana ang mga taga-Israel at taga-Juda na sila'y kumapit sa akin ng mahigpit.
So talagang yakap lang. Yung kasabihan, Sister Jo, kapit lang mga best. Para sa Lord, kapit ka lang sa Lord. Amen? Wala naman tayong magagawa eh. Amen? Ano bang alam natin sa buhay? Anong alam mo? Ang nakikita mo lang, isang direction lang. But God can see the bigger picture of your life. Hindi mo kita ang dulo eh. Ang kita mo lang yung nakikita mo ngayon. Pero 5, 10, 15 years from now, you don't see. Oh. Kaya kakapit kayo sa Panginoon, mga kapatid. Yun ang ginawa ng Panginoon dito. Sinira ng Panginoon yung kanilang katanyagan, yung sas na yon. Hindi sila kumapit sa Diyos. Then therefore, kasi ang Panginoon, ano siya eh. It has to start with you. Lagi magmumula sa tao ang desisyon. Pag binasa mo, Sister Giselle, ang moral lesson sa The Prodigal Son, hindi siya hinanap ng tatay. Ang bumangon, ang nagdesisyon, bata, I shall arise and I will go back to my father's house. Laging nasa sa tao ang desisyon na bumalik ka sa Diyos, magtiwala ka sa Panginoon. Mahirap sa Panginoon yung pagsiksikan mo, magtiwala naman sa akin, please. Nakakaano yun eh. Nakakahiya sa Panginoon yung nakikiusap ang Diyos sa iyo, na magtiwala ka sa Kanya. Amen ba? Kaya yung mga taong trabaho ng trabaho, yung wala nang ginawa, wala nang inurasan, wala nang pahinga, ano yan? Yung nag-aalala, walang tiwala sa Diyos, nakakaya yan sa Panginoon, mga kapatid. Yung nag-aalala ka, ano sabi ng Panginoon, Sister Linda? Do not worry. Who amongst you can add even 1 cubit, 1 hour of his life, by merely worrying? Jesus said that. Do not worry. Sabi ng Panginoon, even the birds in the sky, even the birds in the air, my God the Father feeds them. Why do you worry? You are more important than the birds. Bakit ako mag-aalala? Naku, ano pong kakainin ko, Pastor? Baka po pag hindi na ako nagtrabaho, baka wala nang kainin ng mga anak ko. Mga kapatid, sanay naman tayo sa hirap, Sister Alice, ng mga bata tayo. Bagyan na tayo makakain. Ngayon ang tao, mga kapatid, wala nang ginawa kundi kumain ng kumain. Anong 3 times a day? Hindi na uso ang 3 times a day sa Pinas. Ang uso sa atin, 6, 7 times a day. May snacks, may midnight snacks, may mid-lunch, may merienda. Agahan, merienda, mga 10 o'clock, lunch, merienda ulit sa tanghali, 4 na yan, dinner, midnight snack. Marami. Ang tao ngayon, super dami ng pagkain. Anong pinag-aalala ng tao? Pagkain. Naku, baka po walang matirhan ang mga anak ko. Mga kapatid, nung panahon nating una, tayo nung mga panahon, wala naman tayong mga kwarto-kwarto. Sino rito ang mayaman na may kwarto-kwarto na may mga naka-aircon? Wala. At yung sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, na nung bata ako, mga kapatid, wala kaming silya. Ang aming upuan, Sister Giselle, semento. Dahil ang lamesa namin mababa, ang tawag namin latok. Yung latok na yun, doon kami, nakaupo si Pastora, doon niya kami sinusubuang isa-isa. 6 pa lang naman kami noon. Isa-isa, nakaupo kami sa latok. Wala kaming sariling kutsara. Wala kaming pinggan. Di ba nung unang panahon, napakahirap natin. Talagang hirap na hirap tayo. Ngayon pa ba? Sa layo ng dinala sa'yo ng Panginoon, ang layo ng diferensya, Sister Edith. Ang laki ng diferensya. Isang tawag lang sa'yo ng mga kapatid mo, Ate Edith. Isang tawag lang sa'yo ng kapamilya mo sa Pilipinas. Ora mismo. Kung open ang I-remit. Kung gusto mo, ngayon na. Pero nung unang panahon, pagka nagkasakit, wala na. Bahala ka na. Pero, yun ang gusto ng Panginoon. Kahit sa sobrang dami ng ating kayamanan o kakayahang bumili o kakayahang gawin ang mga dapat nating gawin. But God is still expecting for us to hold on to His promises. Manghawak sa kanyang mga pangako, mga kapatid. Hindi yung nangihina, hindi yung lagi nag-aalala. Akala ko ba anak ka ng Diyos? Bakit nag-aalala ka pa? Kung anak ka ng Diyos, do not worry. Just do whatever you can.
It's not a problem. Kasi magagawa mo naman ang kaya mong gawin eh. Whatever you can do it. So, hindi problema. But if things are beyond your capacity, beyond your control, then you cannot do anything. So, hindi mo problema yon. Problema na ng Diyos yon. Bigay mo sa Lord. Sabi ng Panginoon, all of you amongst you who are heavily laden or heavy burdened, sabi ng Panginoon, come unto me. Akin na yung problema mo. Akin na yung mga dalahin mo. And I will give you rest. For my yoke is easy, and my burden is light. Mas magaan ang pamatok ng Diyos. Kaya ang kailangan ng Panginoon, tiwala. Now mga kapatid, I know I started with Pastor John in 9:10, so I still have 5-10 minutes. Verse 12. Basahin natin verse 12 mga kapatid. Sinabi ni Yahweh kay Jeremiah, sabihin mo sa kanila na ganito ang ipinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, punuin ninyo ng alak ang bawat tapayan. Oops. We are reminded, Sister Alice, of the first miracle of Jesus Christ in the wedding of Cana in Galilee. What did Jesus say? Fill the jars with water. So we know that the same Yahweh is the same God who was in the New Testament, the same God in the book of Jeremiah 13. Pero ang sagot ng mga taga-Juda, pabalang eh. Alam namin na dapat punuin ng alak na bawat tapayan. Mas marunong pa sila eh. Alam mo yon, parang pabalang ang sagot, bastos na sagot. Kasi yung sagot nila ng mga taga-Juda, mga kapatid, masyadong kumpiyansa sa sarili nila. Amen. So mapapansin mo, Sister Alice, ang pinaka-subject ng ating topic ngayon in verse 12 is the battle filled with wine. At kung may plano ang Panginoon, Sister Alice, Sister Cecil, sa ating buhay, if God had a planned, a noble, and high purpose for Israel, surely, sigurado, mangyayari yon. At pag may magandang plano ang Panginoon, sigurado, good times will follow. Kaya ang pagpapala ng Panginoon, sabi nga ng Panginoon mga kapatid, walang kasamang problema. Amen? The blessings of God had no problems attached. Now, pero, anong nangyari, Sister Eddie, 13:14, anong nangyari is this. Pagkatapos, sasabihin mo sa kanila, ang mga tao sa lupaing ito ay paiinumin ni Yahweh ng alak hanggang sila ay malasing. Mula sa mga hari ng mga salinlahi ni David, mga pari, mga propeta at lahat ng mga tao sa Jerusalem. Kasi mapapansin mo, ang gusto ni Jesus lagi masaya ang tao eh. Sister Giselle. God wants us to be happy. Bakit ko nasabi? Sister Alice, imagine mo ang ginawang unang himala ng Panginoon. Hindi pagpapagaling ng bulag, hindi pagpapalakad ng pilay, pagbuhay ng patay. Ang ginawa ng Panginoon, alak agad. Kasi ang alak nagpapasaya. Di ba? Basta pampasaya lang. Huwag naman yung alak na wala ka ng ginawa, tumutoma ka na, tapos pag-giray-giray ka na sa labas, naghahanap ka ng barako. Pero yung pampasaya, di ba Sister Edith, red wine, kaya dala ni Brother soft, white wine, normal lang yan eh, wine yan eh. Sa Pilipinas, ang mga mimang Krisyano kasi ayaw mag-wine. Pero actually, Jesus uminom siya ng wine eh. Basta yung moderate. Di ba? Kasi yung wine, nagpapasaya. Kaya mapapansin mo, pag kami mga wine, di ba, parang lagi naghahalak-haka ng mga tao, nakakalimot ang mga problema. But the same problem, Sister Edith, is this. Kung yung wine daw ng alak ay nakakapagpasaya, pero ang sabi ng Panginoon in verse 14, pag-uumpug-umpugin ko silang para mga tapayan hanggang sa madurog. Hindi ko sila kahahabagan, kaunti man kapag ginawa ko ito. Bagamat yung alak, yung bottle of wine, brings happiness. But in the same measure, God
can make the bottles be broken. Babasagin ng Panginoon yung mga bote na yun. Kaya makikita mo yung metaphor na ginagamit ng Panginoon. Yung examples niya, masyadong malalalim. Amen? Kaya, ang sinasabi rito ng Panginoon mga kapatid, kailangan nating maging mapagmahal sa Diyos. Kasi instead na gawin ng Panginoon yung kanyang mga plano, yung mataas, marilag na plano ng Panginoon sa buhay nila, pero dahil sila ay rebelde, God's rebellious people would be filled with stupidity. Kaya yung mga taong rebelde, palaban, yung parang alam nila lahat. Mga kapatid, hindi mo pwedeng labanan ang salita ng Diyos. Mga kapatid, tapos na ako. Naalala ko lang, may isa tayong dating narinig na, bakit ka nagtatights? Bakit ka nagtatights? My God, ako nga, hindi ako nagtatights eh. Ang yaman-yaman ko. Ang dami-dami kong pera. Yung tithes, ano yan? Nasa Old Testament yan. Di na inutos na Jesus yan. Sabi ko, mali. Hindi, hangal itong tao na to. Kasi, pinabubulaanan niya ang salita ng Panginoon eh. Wala naman sinabi si Jesus eh, na alisin mo yung tithes. In fact, in the book of Matthew, Jesus even endorsed it. Pero sabi ng lalaking to, hindi ka na mag-tithes. Ako nga, hindi ako nagka-tithes eh. Meron nga akong 5 milyon sa bangko. Parang ganun, 3 o 5 milyon yata sa bank. Alam mo, sa isang iglap lang, tinanggal ng Panginoon yung kayabangan niya. Hindi mo pwedeng pagmayabangan ng Diyos. Sabihin ko sa inyo mga kapatid. People can feel their greatness, na parang alam nila malaking-malaki na sila. But without God, God is a kingmaker. God can build, can make a king, and can pull down a king. Sabi ni Propeta Samuel kay Saul, alam mo ba Haring Saul, na ngayon pa lang, kausap niya si Haring Saul the incumbent king, first king, incumbent king ng Israel, kausap ni Propeta Samuel si Saul. Ang sabi sa kanya ni Propeta Samuel, alam mo ba ngayong mahal na hari, God is lining up your next generation of the next king who will be sitting in your throne when you die. But because of what you have done, because of your disobedience, because of your rebellious heart, God has removed the crown of your head. And now on, God is telling me to go to a place and find your replacement. Inalis ng Panginoon sa kanya yung crown. Bakit? Rebelde siya eh. Ang susi mga kapatid sa tagumpay ng buhay, pagsunod sa Diyos. Obedience is a gateway to success. It is your gateway to success. Yung pagmamahal sa Diyos. Pagmamahal, pagtitiwala sa Panginoon, pagyakap sa Diyos, pagkapit sa Diyos, huwag kang bibitaw. Kahit anong mangyari. The devil can tell you this. The devil can tell you that. This will happen, mahuli ka, makukulong ka, mawawalan ka ng ganito. Don't believe that. Sabi ng Panginoon, trust in me. Sabi ng Panginoon, trust in the Lord and do not lean in your own understanding. And He will crown your effort with success. Sabi ng Panginoon, kapag nagtiwala ka sa Kanya, bibigyan ng Panginoon ng korona ang iyong tagumpay. Kaya ang sikreto ng mga nagtatagumpay na tao, pagtitiwala sa Diyos, pagmamahal sa Diyos, pagsunod sa Diyos, mga kapatid. Amen? Palakpakan natin ang Lord. And back to you, Sister Edith or Sister Cynthia.